Isinusulong ng isang non-government organization ang tinatawag nilang tactical urbanism para solusyonan ang pagsikip ng mga daan. Pero ano nga ba ito at paano nito natutulungan ang pagpapaluwag ng ating mga kalsada? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Habang lumilipas ang panahon, pasikip na ng pasikip ang mga kalsada dahil sa pagtalamak ng mga sasakyan. Pero may isang proyektong isinasagawa sa bansa upang maresolba ito. Starting off sa Maginhawa Street QC. Makulay na designated pedestrian at cyclist lane, one-way street, at mas kaunting pumaparada sa kalsada. Ito ang Spark Project na bahagi ng Tactical Urbanism ng Institute for Climate and Sustainable Cities. Katuwang nila rito ang advocates, mga volunteer mula sa Maginhawa Food Community, kasama ang Quezon City LGU. Tactical Urbanism ang tawag sa mga proyekto o prosesong isinasagawa na low cost at short term para sa pag-improve at ikagaganda ng mga komunidad. Nais ng Spark Project na ma-promote ang active food transport, lalo na raw sa commercialized areas sa bansa. Sa Japan nga po, sa Vietnam, in Bangkok, nakita natin na very touristy areas po. Marami tao maglalakad nasa kalsada. What we also want to promote here is to lessen the dependence on cars. If we are able to shift po yung behavior ng tao when it comes to traveling, we essentially avoid more GHG emissions. Aminado sila, may iba-ibang opinyon ng lumalabas sa kanilang ginagawa, lalo sa pagbawas sa street parking at daloy ng trapiko. Sa mga nakakaunawa, okay po sa kanila yung mga sa umaga, yung mga nagbabike, mga nagja-jogging. Yung iba naman po sa mga establishment para permiso sa kanila kasi may mga customer sila na wala mapark na. Mas okay to ma'am, colorful, tsaka maganda, klaro talaga. Sa loob ng 3 buwan mula Nobyembre hanggang Pebrero, oobserbahan nila ang efficiency at efficacy ng tactical urbanism base sa unang proyekto. Plano rin itong ipatupad sa Pasig sa 2025. Lahat ng datos na makukuha nila mula sa mga tactical urbanism projects ay kanilang pagsasamahin at ipepresenta sa otoridad para sa posibleng ipamalakad na national policy na makatutulong sa buong bansa. Mag-start po tayo sa maliliit na proyekto para po makapag-test out tayo at makapag-pilot po para po maka-inform tayo sa intended na long-term change na gusto natin mangyari. If it's executed properly, I think everyone would benefit, the residents, even business owners. If you create a safe space for everyone, for people to walk with their pets, with their kids, and then yung mga bikers, of course, people would go out. As the people flock sa isang lugar, nagbo-boom talaga yung economy. Malayo pa raw ang lalakbay ng bansa upang maatim ang full cycle, climate at pedestrian-friendly environment. Pero posible ito kung mag-i-initiate ang lahat para sa pagbabago, one street at a time. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.